tayong manalangin lagi sa Diyos? Bakit kinakailangan? Tandaan po natin na ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Tama ba? Meron ba tayong personal na pag-aari sa mundong ito? Wala. Ang lahat ng bagay na ating tinatamasa ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon. Tama ba? Asawa, anak, kayamanang literal, mga bagay na material, pera, alahas, cellphone, bahay, lupa. Wala tayong pag-aari. Wala tayong personal na pag-aari. Ito'y lahat ay hinihiram lamang at pahiram lamang sa atin ng Diyos. Kaya kinakailangan, sabi doon, bakit kinakailangan lagi tayong manalangin sa Diyos? Sapagkat lahat ng bagay o anumang bagay ay pag-aari ng Diyos. Amen? Kaya kung mapapansin mo, kahit ay isang tao hindi na nanalangin, bakit siya pinagpapala ng Diyos? Hindi naman siya humihingi. Ay mabuti ang Diyos eh. Kahit sabihin mo isang tayo makasalanan, pinagpapala pa din niya eh. Para isang araw, matuto ang taong yon na dumalangin sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, pinasisikat ng Diyos ang araw sa mga mabubuti at masama, sa mga banal at makasalanan. Pinapapatak din niya ang ulan. Sa mga taong banal at makasalanan. Parehas siya. Diba? Kaya kung mapapansin natin, lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Wala tayong angking sarili talaga. Kahit ang ating buhay, kahit ang ating hininga, kahit ang ating kalakasan, sa Diyos yan nanggaling. Kaya wag natin ipagkakait ang ating sarili sa Diyos. Ay minsan, ipinagkakait natin ang ating sarili sa Diyos. Sa paano pamamaan? Wala na tayong panahon para sa Kanya. Pagkaisan tayo, wala nang panahon para sa Diyos, ibig sabihin yan, ipinagdadamot mo ang ating sarili sa Panginoon. Tandaan po natin na ang lahat sa atin ay hiram lang sa Diyos. Kaya nga may awitin doon na, hiram sa Diyos ang ating buhay, ikaw at ako'y tanging handog lamang. Yung asawa mo maganda, yung gwapo mong asawa, hiram yan sa Diyos. Hello? Amen. Di ba kaya tayo pagka tayo tinatawag ang Diyos sa pamagitan ng ganitong gawain, huwag tayong magdadamot sa Diyos. Ang ibig sabihin nun ay, ipagkatiwala mo lamang sa Kanya ang iyong sarili. Di ba? Kaya sabi nun, kaya bakit kailangan tayo laging manalangin sa Diyos? Una sa lahat, sapagkat lahat ng bagay o anumang bagay ay pag-aari ng Diyos. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Now, ikalawa, bakit kailangan tayo manalangin sa Diyos lagi? Ang panalangin ay ugnayan ng tao sa Diyos. Pag sinabi ugnayan, ito ang kumakatawan sa pagiging mayroon kang relasyon sa Panginoon. Communication. Di ba? Walang pinagkaiba yan. Kapag anak mo nasa abroad, asawa mo nasa abroad, mahal mo sa buhay nasa abroad, paano mo siya makakausap? Kinakailangan mo ng communication. Kinakailangan mo ng gumamit ka ng isang bagay para yung iyong tawag dito, pagsasalita o ang iyong kahilingan ay makaabot sa Kanya. Kung anong gusto mo, ikwento, iparating sa Kanya. Diba? Tandaan po natin yan. Ang panalangin ay ugnayan ng tao sa Diyos. Ugnayan. Pag sinabi ugnayan, kapag isang tao ay malimit manalangin sa Diyos, ibig sabihin, may isa siyang magandang relasyon sa Diyos. Tama ba? Ay ang tanong, alam mo ba ang telepono ng Diyos? Di ba?
Kinakilala mo yan. Kung ang kaibigan mo, kaklase mo, o kapitbahay mo, o kakilala mo yung may tinatawag ang cellphone number, telephone number, ano pa? 33. Ha? O ano man number yan? Tawag ka sa akin. Tandaan ninyo, ang Diyos may munding, tawag dito, telephone number. Tawagin natin telephone number, cellphone number. Jeremiah 33 verse 3. Napakadaling tandaan yan. 33. Yan ang kanyang number. Tatawag ka lang dyan. Dadayal ka lang dyan. Kung tatawag ka sa akin. Pakibasa. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Di ba? Tandaan po natin yan. Yan ang cellphone ng Diyos. Yan ang telephone ng Diyos. Yan ang... Ano pa ba yung ibang communication ginagamit ngayon ng tao? Bukod sa cellphone, sa telephone, ano pa? Laptop. Basta may internet, laptop. Di ba? May mga ano yan. Tawag dito, may kanya-kanya yung number para yung ating mga mahal sa buhay, ating maabot ng ating mga karaingan. Mapagkwentuhan natin. Ang Diyos ay meron din cellphone. Meron din telephone number. Jeremiah 33 verse 3. Ang sabi nung kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko ang mga bagay na hindi mo Naunawaan. ano yan, naunawaan. Tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga. Yan, mahiwaga. Na hindi Na hindi mo naunawaan. mahiwaga. Di ba may mga bagay na hindi ka naunawa sa iyong buhay? Hanggang ngayon nagtatanong ka, walang kasagutan. Bakit nangyayari ito? Bakit ganito? Bakit ganyan? Nandito. Ba't nandito ako? Ha? Bakit nakikinig ka ngayon? Di ba? Bakit ikaw ay napapadaan sa Facebook na ito? Diba? May dahilan yan. At ito yung dahilan na hindi mo maunawaan. Kinakailangan mo ang salita ng Diyos. Last. Bakit kinakailangan tayo manalangin lagi sa Diyos? Ang panalangin, tandaan po natin, ay isang kapangyarihan ng tao na nanggaling sa Diyos. Pamagitan ng Spirit. Sa pamagitan ng kanyang panalangin at kanyang pananampalataya sa Diyos, ang Diyos ay tumutugon. Di ba? Natatandaan niyo si Elias. Si Elias, pagka nanalangin na magpababa ng apoy ang Diyos. Pababa. Di ba? Ito yung nagkukuman. Di ba? Pag sinabi ni Elias, hindi uulan. Ng 2 taon at kalahati, hindi nga uulan. Pag sinabi niya, uulan, uulan. Diba? Ibig sabihin, prayer is power. Powerful. Diba? Makapangyarihan ang panalangin. Kaya dapat tayo ay laging manalangin. Powerful weapon. Hindi minsan nalilimutan na natin ang panalangin Pagdating natin sa higant, timbuwang na Dahil pang nabaril na shotgun Diba? Samantala, ang tagal-tagal natin sa harap ng cellphone. Sabi ng espiritu, anak, manalangin ka na, antok ka na. Tama na yan. Ikaw, sige pa din sige pa din. Sige, ang ganda Diba? Kaya minsan, kung ano-ano ang ating napapanaginipan natutulog ka na lang, gusto mo pumayapa, hinahabol ka pa lang kung ano-ano sa panaginip mo Mulong. Di ba? Panalangin. Ni baby, dinala. Di ba? Ni baby. Gawin natin itong bisyo. Bisyo. Now, ang tanong, ay Brad, pagka ba ako mananalangin, saan ba dapat pwede? Depende na yan kung saan ka komportable. Sa kwarto mo, nakahiga ka, kung saan sa palagay mo na ikaw ay, tawag dito, makakausap mo ng maayos ang sa iyong pagdadasal ang Diyos. Kung saan ay, ang presensya ng Diyos ay pwede mong mamanasan.
Now, kasi may mga doktrina ng ibang relihiyon na yung mga posisyon pa ng mga pakikimananalangin. Para sa kanila napakahalaga yung posisyon. Kasi, ang pinapatayan kasi nila doon, si Kristo talaga noon, pagka sinanalangin sa Ama, tawag dito, patiwapa. Pag sinabi patiwapa, yung ito, talaga, sa simento o sa lupa. Diba? Yun ang kanila pinagbabasin. Maganda yun. Napakaganda ako sa tingin natin. Ay, paano ka naman magpapatiwapa sa Diyos kung ikaw ay putol ang kamay, putol ang paa, may kapansanan ka? Paano yun? Diba? Meron naman na naniniwala, pakikimananalangin na dapat nakaluhod ka. Ay, paano kung putol din yung paa mo? Ano iluluhod mo? Meron din naman, pagka nanalangin ka sa Diyos, kinakailangan nakatayo ka. Ay, paano kung putol din ang paa mo? Paano ka makatatayo? Depende yan sa iyo, sa sitwasyon. Paano ka makaluluhod? Paano ka makapagpapatiwa pa kung ikay may karamdaman na, di siyempre mananalangin ka, nakahiga ka? Diba? Si Ezekias, na matindi ang karamdaman, sinabihan na siya ni Propeta Elias sa kaunting panahon na lang ang buhay niya. Namamatay siya sa higaan bilang hari. Subalit na nagsisi siya sa harapan ng Diyos. Siya ay tumagilig doon sa kabila ng dingding. Diba? Siya po ay binigyan pa ng extension ng Diyos sa 15 years na mabuhay. Bakit binigyan siya ng 15 years extended na buhay? Kasi meron siya mga bagay na mabubuting ginawa para sa Panginoon. Diba? Kaya pala isang tao pagka nanalangin, binigyan pa ng mahabang buhay, ina-extended ng kanyang buhay. Minsan ibinabata yon doon sa mga mabubuti nating ginagawa. Amen? Sa Ezekias yung mababasa natin yun doon sa Isayas. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Hindi po tumitingin ang Diyos kung anong posisyon. Kung gusto mong manalangin sa Kanya, ang tinitingnan niya, yun laman ng ating puso. Hindi din naman siya tumitingin kung saan ka dapat manalangin. Pwede kahit saan ka. Kahit nasa gitna ng digmaan, pwede kang manalangin na huwag kang tamaan ng bala Pwede din sa tabi ilog. Basta walang problema yon. Sa kanyang templo,